Magugulat ka ba kung malalaman mo ng mga bagay na makatulong sa pag-asenso ng tao sobrang boring? Hindi ito exciting, hindi sikat sa social media. Pero looking back, ito yung 5 boring habits na nagpabago sa buhay at finances ko. At habang ang karamihan naghahanap ng mabilisang success at resulta, ito yung mga habits na tumulong sa akin mag-improve financially over time. At kaya mo rin simulan ngayon. Ito ang una, magtrabaho agad imbes mag-social media. Napansin ko dati, pagising ko pa lang, phone agad ang hawak ko. Scroll sa Facebook, Instagram, TikTok, check ng notifications, nood ng kung ano-anong videos, hanggang sa hindi ko na malayan, ang tagal ko na palang nakahiga sa kama. Doon ko na-realize na sensitive talaga yung utak ko sa morning. Kaya kapag social media drama at negative na balita sa TV agad, yung pinapasok ko sa isip ko, mas lalo akong nawawalan ng gana at momentum magtrabaho. Hindi ko naman sinasabing huwag ka nang manood ng balita o gumamit ng social media. Importante rin naman yan in moderation. Pero narealize ko rin na hindi ko kailangan alamin lahat ng issue, problema at drama araw-araw, especially sa umpisa ng umaga ko. Kasi ang totoo, karamihan dyan, wala naman talaga tayong kontrol. Kaya mas naging priority ko na unahin yung trabaho at mga bagay na talagang makapagpausad sa akin. Bago ko pakainin yung utak ko ng dopamine hits, random content at negativity online. Sabi nga nila, win the morning, win the day. At para sa akin, malaking win yung makapag-deep work agad ng 2 to 4 hours bago pa magulo yung utak ko sa ibang bagay. Wala na kung ano-anong complicated na morning routine o productivity hacks na minsan 2 linggo lang gumagana sa akin tapos mawawala rin naman. Mas naging effective sa akin yung boring approach. Show up, do the work, repeat. Parang pag-gym lang din. Hindi naman isang workout lang bigla kang lalakas o magkaka-abs. Paulit-ulit lang talaga. Consistency, repetitions, volume. At pag-show up araw-araw kahit minsan tinatamad ka. Which leads us to the second boring habit, walking and working out. Siguro para sa iba, hindi naman boring ang pag-workout o paglalakad. Pero aminin natin, hindi tayo araw-araw ganado mag-exercise o mag-morning walk. Hindi rin ito direkta nagbibigay sa akin ng income. Pero isa ito sa mga boring habits na feeling ko, malaki talaga yung naitulong sa buhay ko. Kasi dito ko natutunan yung discipline at yung mentality na kaya ko palang gumawa ng may hirap na bagay kahit tinatamad ako. Yung simpleng paglalakad pa lang, hindi lang cardio yung nabibigay sa akin ito, kundi mental reset, clarity at parang me time na rin. Minsan kapag naglalakad ako papuntang gym, which is by the way around 10 minutes, wala akong suot na earphones, walang music, wala ring target na steps. Basta naglalakad lang ako to have some sort of quiet or peaceful time. At kadalasan, dun pa pumapasok yung mga ideas at realizations ko sa buhay at sa trabaho. Working out, ganun din. Tinuruan ako nito maging consistent, mag-show up kahit tinatamad at magpatuloy kahit hindi ideal yung situation. May times na sobrang init, lalo na ngayon. Malakas yung ulan. Wala akong energy o kaya galing bakasyon. Pero pinipilit ko pa rin gumalaw kahit home workout lang sa bahay. At honestly, feeling ko nakatulong din ito sa akin financially in a way. Dahil rare lang ako magkasakit sa loob ng 1 taon. Dahil di naman na tayo pabata. Kaya somehow, nakatipid din tayo sa medical expenses habang healthy at fit tayo. At looking back, boring talaga siya. Paulit-ulit. Walang instant reward. Pero eventually, dun mo rin mararamdaman yung epekto over time. Susunod naman yung boring habit na feeling ko isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas naging productive ako over the years. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3, inuulit-ulit ko ang parehong schedule o routine. Feeling ko, isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang parang walang natatapos o laging pagod at overwhelmed ay dahil wala silang sinusunod na structure sa araw nila. Hindi mo naman kailangan ng sobrang daming habits o complicated na routine. Pero malaking tulong kapag alam mo kung kailan ka gigising, magtatrabaho, kakain o mag-workout. Kasi kapag bara-bara yung araw mo, mas mabilis kang madidrain mentally. Ang dami mong iniisip, ang dami mong decisions,
At minsan, dun nang gagaling yung procrastination at decision fatigue. Katulad sa akin, halos paulit-ulit lang yung ginagawa ko sa araw-araw. Same time ng gising, same oras ng trabaho, workout, ligo, kain, trabaho ulit. Boring talaga siya, honestly. At syempre, hindi naman laging perfect yan. May times na merong bakasyon, gatherings, emergencies, at kung ano-ano pang bigla ang nangyayari. Pero, ang importante, after ng mga special events na yon, bumabalik ulit ako sa routine ko. Hindi ko kailangan baguhin yung schedule o routine ko every week dahil mas lalo lang akong napapagod mag-isip. At narealize ko rin na mas productive ako kapag may malinaw akong direksyon sa araw ko kaysa yung bahala na si Batman approach. Kaya kung gusto mo mas maging disciplined at productive, sa mga susunod na araw, subukan mo to. Mag-set ka ng fixed na oras ng gising. Magtrabaho sa parehong oras at matulog din sa fixed na oras. Hindi man exciting, pero yung boring consistency na yan sobrang underrated. At yung next boring habit naman, nakatulong sa akin ng malaki over the years. Ito yung bihirang gawin ng karamihan ngayon. Number 4, naghahanda para bukas. Isa pang boring habit na malaking tulong sa akin, yung preparation para sa susunod na araw. Bago ako matulog, inayos ko na yung mga bagay na magpapadali ng buhay ko kinabukasan. Tulad ng susuting ko bukas, damit pang gym, susuting sapatos, yung medyas, pamlit na damit, at kahit yung tubig na dadalhin ko. Tapos, ganun din sa pagkain. Nagme-meal prep na rin ako para less hassle kinabukasan. Yung overnight oats, ginagawa ko na kaagad, tapos rekta ref na. Yung mga prutas, sinihiwa na rin. Kapag nagluto ng ulam, kadalasan pang maramihan na, tapos ilalagay na lang sa containers para iinitin na lang kinabukasan. Simple lang siya honestly, pero sobrang nakakatulong para hindi magulo yung umaga at araw ko. Isa pang ginagawa ko, nagsusulat ako ng top 3 tasks or tinatawag ko ring wins for tomorrow. Ito yung 3 bagay na kailangan kong matapos magawa kinabukasan para masabi kong productive yung araw ko. Example na lang, kunyari sa akin. Number 1, magsulat ng script. Number 2, mag-edit ng audio. At number 3, mag-grocery. Katulad nitong notes ko na to. Pagpasensya nyo na yung sulat, parang kinahig ng manok. Pero gets nyo naman siguro yung point. Kumbaga, parang promise mo siya sa sarili mo na ito yung kailangan kong gawin bukas. At honestly, boring talaga yung mga ganitong preparation. Kasi 'di ba usually sa gabi, dun mo gustong mag-Netflix, maglaro o mag-doom scroll na lang. Pero dahil sa simpleng habit na to, mas naging maayos yung mornings ko. Less yung stress at mas focus ako sa trabaho kinabukasan. Less decision making, less friction, mas productive. At yung next boring habit naman, feeling ko ito yung isa sa pinakamahirap gawin, lalo na kung marami kang ideas at planong gustong simulan sa buhay. Huwag mong palalampasin. Number 5, kumikilos kahit hindi perfect. Maraming taong may malalaking plano sa buhay, pero hindi naman nagsisimula dahil hinihintay muna nilang maging ready sila o maging perfect muna ang lahat. Pero napansin ko, karamihan ng breakthrough sa buhay hindi naman nagsisimula sa perfect timing. Kadalasan nagsisimula lang talaga yan sa simpleng action at baby steps. Hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Katulad na lang nung nag-start ako magbenta ng t-shirts dati. Hindi naman perfect yun. Wala akong physical store, wala akong alam sa printing. Yung designs at pati t-shirts mismo, hinanap at inaral ko na lang habang ginagawa ko na. Kahit nga itong YouTube channel natin na to, hindi rin perfect. Hindi naman ako special. Hindi ako artista. Tapos personally, feeling ko nga minsan nakakaantok yung boses ko at palpak yung pronunciation. Pati yung thumbnails natin, hindi rin naman perfect. Kahit yung scripts ko minsan sablay-sablay rin. Pero ginagawa ko pa rin. Tapos nung nagsisimula rin ako dito, hiniram ko lang yung mic ng pinsan ko for 5 months or so. Hindi ako marunong mag-edit, mag-animate, at wala rin akong matinong equipment noon. Pero nag-show up pa rin ako. At feeling ko, isa yan sa malaking problema ngayon. Sobrang daming tao ang puro overthink. Pero kulang sa actual na kilos. Gusto mo na perfect, gusto mo na kompleto, gusto mo na sigurado lahat. Kaya kahit boring at simpleng actions lang muna,
gawin mo. Ang importante, umuusad ka. Whether YouTube yan, negosyo, side hustle, o kahit ano pa. Keep showing up kahit mahirap. Kahit pangit yung gawa mo, don't quit. O kahit delayed pa yung resulta na gusto mo. Pero as long as kumikilos ka, makakita ka rin ng progress. Looking back, yung mga nakatulong sa akin kumita ng maganda at nagbigay ng quote-unquote success, hindi talaga yung exciting at flashy moments. Hindi yung flex, hindi yung mga luho, kundi yung boring inputs at habits na paulit-ulit kong ginagawa araw-araw kahit walang nakakakita. Kahit walang likes at recognition. Yung pag-iipon at pag-iinvest pa rin kahit pwede kong gastusin yung pera. Yung hindi paggasto sa luho kahit kaya ko namang bumili. Yung pagkatuto mula sa mga videos at pagbabasa kahit na boring yun para sa ibang tao. At yung pagsunod sa routine at trabaho na alam kong gumagana para sa akin. Tahimik lang, paulit-ulit at boring. Pero hindi mo naman kailangan gawin lahat ng 5 habits na to ngayon. Kaya pumili ka lang kahit isa at i-apply mo sa daily routine mo. At kung gusto mong malaman ng mga bagay na dapat mong bilhin or i-upgrade kapag may pera ka na, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now!